92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo. Sa totoo. Pagka ganyan mga music naman talaga ang pang-ubisa ng ating programa, talagang bumabagay lalo sa ating bed weather. Mga kapatid, welcome na! It's H2H time. It's heart to heart time with yours truly, Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At kung inaakala ninyo na Lunes ngayon, kayo ay nagmamadali kaninang umaga, I'm sorry, hanggang ngayong tanghali, marami po ang mga nagmamadali. Marami po ang mga nagmamadali na tumutok na naman sa ating programa. Dahil sa mga magagandang kwento, sa hanep na mga storya, at syempre, dahil nga po today ay Pamigay Monday! Pero bago po yan maraming salamat sa mga tumatangkilik at doon sa mga nakatutok sa atin palagi. Every Sunday sa ating catch-up episodes tuwing alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Thank you so very much mga kapatid. Saan man yung iba kahapon may nag-message sa akin may nag-message sa akin na kaibigan ko papunta ng Divisoria, sabi, "Uy, nakikinig kami, Kuya Poy. Nandito, pakibati nga kami." Sabi ko, sige, sa Lunes ang bati. Sa ngayon, babaran nyo muna yan napapakinggan nyo. At ang nakakatuwa pa, yung ilang tindahan daw na pinuntahan nila dun sa Divisoria, nakikinig din. Ayan. Hello, Joji! Salamat sa iyong message na yan. Diba nga? Mula sa kanilang biyahe hanggang doon, namimili na. Marami ang mga nakikinig sa ating catch-up episodes ng Heart to Heart. Thank you. Eto na nga yung Pamigay Monday natin. Dahil ginigigil nyo kami mga kapatid, ay 250 pesos na cash prize na naman ang nakahanda 5 po iyan na 250 pesos. At huwag nating kalilimutan ang isang sulit TV box na ipamimigay din natin. So 5 plus 1, 6 ang winner. Ano ba yan? 6 ang winners natin. Sige na, huwag na ho natin patagalin pa to mga kapatid, pumwesto na nga po kayo. Lalo't ganito, ang sarap ng panahon, hindi ko lang alam kung medyo kalmado o talaga namang parang mag-cuddle, tawag mo rito? Yung gusto nyo mag-cuddle. Lalo na kung nagpapahinga lang kayo, kasama si Joanne na nakikinig sa mga kwentong ipipresenta at marinig natin ngayon. Baka yung iba dyan, mapapisil, mapakurot. Baka ganyan ka rin, Baka ganyan ka rin, mga ganyan. Dahil ang H2H Confessions natin nandito, ready na ang ating Dear Kuya Poy. At ganun din ang ating Love Question of the Day na nakapost na po kanina. Ang dami ng mga sumasagot. Halika na, sumagot ka na rin. Ito ang ating Love Question of the Day. Dapat nga bang patagalin pa ang panliligaw? Ulitin ko Dapat bang patagalin pa ang panliligaw? Yan ang ating love question of the day. Sumagot na nga po kayo mga kapatid dahil baka dyan natin kunin ang isa sa mga mananalo sa 5 natin na 250 pesos na cash prize o yung isang sulit TV na pamimigay for today, Pamigay Monday. At dahil nasabi ko na mga importanteng dapat masabi, ito namang importanteng sasabihin ng ating magtatapat ngayong Monday na tanghaling ito. Ready na ba kayo? Hinga muna ng malalim at mabango. Wag po yung hingang mabaho. Kaya naman umpisa na nga po natin ang aminan, ang pagko-confess ng ating kapatid na mula sa Caloocan. H2H Confessions. Kahit daw wala namang dapat na ikaselos, itong si Nicole sa agaran ng pagiging selosa talaga sa kanyang live-in partner na si Paul. Sa tindi ng pagiging selosa nitong si Nicole, gustong-gusto na rin paalisin si Paul sa kanyang pinapasukang trabaho. Ang matindi pa niyan, mismong ang karelasyon ni Paul
ay nagagawang sunduin na siya doon sa trabaho. Masiguro lang na on time si Paul na makakauwi. Ay, naku Paul, ang hirap maging pogi. Kaya halika na. Kausapin nga ho natin mga kapatid itong si Paul. Paul, magandang tanghali Ay, Kuya sa'yo. po. Oo. Ay, Kuya Poy. Paul, feeling ko ang gwapo-gwapo mo pare. Ha? Mid lang po. Mid. Neat. Sakto lang. Sabi mo ba neat? Ganon? Mid. Mid po, mid. 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 Kala ko naman neat lang po ako. Malinis lang akong tingnan. Mabangong amuyin. Ganyan. Ano bang trabaho mo, pare? I'm in IT po. Sa private company. Okay. Gano'n na kayo katagal na mag-on itong si Nicole? Live-in po kami ng 1 year actually. Okay. Pero bago kayo nag-decide na mag-live-in a year ago, matagal na rin kayo. Yes po. Mga 3 years na po kami. Okay. 3 years na hatid sundo, tapos inuwi mo na o ikaw ang inuwi. Sino bang inuwi? Ikaw? Pares po. It's a mutual decision decision. namin. Bumukod lang Yes kayo. po. Ayan, itong si Nicole. Ikaw ba? Ito na, didiretsahin na kita. Meron ka bang history doon sa bali 4 years ng pagsasama ninyo ni Nicole na meron siyang pinagselosan dahil meron kang nagawa na hindi tama sa inyong relasyon? Actually, Kuya Poy, wala naman. Parang ano lang, obsessed. Ganto kasi yun, Kuya Poy. Obsessed? So, I'm working in the private company. And she has an access to my social media account. Binigay ko din naman kasi for safety purposes. Safety? The problem, masyado siyang silosa. Kahit yung mga ka-work ko pinagsesolosan niya, may mga pamilyado na yun, saka may mga may edad na. Lalo na yung mga boss ko, yung manager. And also, nagbabakrid siya. And Pati ang sa mga masama conversation, nito, Kuya Poy, sige. ang masama nito, Kuya Poy, binilak niya yung mga ka-work ko, nahihirapan ako kontakin sila. Kasi may group kami sa Messenger. Oo nga. Bakit iba-block? And I already explained to her na mga ka-work ko lang yun. Kaso, yun nga, sa sobrang selosa niya at obsessed, sinusundo niya na ako sa mismong sa work ko. Sandali, ano bang pinagkakaabala naman sa buhay ni Nicole? She's a banker. Oh, wala ba siyang trabaho I mean, syempre, alis kayo parehas sa umaga, tama ba? O magkahiwalay Yes yung po. magkahiwalay yung oras? Yes po. Oo. Ako po ay 7 a.m. to 4 and then siya naman 8 a.m. to 5. O, to Pero- 5. Depende kapag ka Yes. nagbalanse na. Kapag ka hindi pa balanse, walang uuwi. Di ba? Ganon sa bangko Yes eh. po. Oh, ayan. O pero kahit pa nga ganoon, ang oras niya, sinusundo ka pa rin hanggat may pagkakataon. Ba? Yes po. Oh. From Monumento to Ortigas. Kasi yung Ortigas yung sa work ko. Walking distance lang. Hindi po. Ortigas. Hindi Alam po siya ko. walking distance. Alam ko. Caloocan to Ortigas. Oh, alam ko. Caloocan to Ortigas. Walking distance pagbaba ng bus after 2 hours. 'Di ba? Depende Yes, kung ano po. palang sasakyan, yung mga ganyan, kung di mata-traffic. Ayan, pero siya ba ay nanggaling sa relationship na siya ay naloko noon ng kanyang kapartner? Nabanggit niya ba sa'yo? Wala naman po. Actually, wala naman. Mm. Kasi, chinek ko din naman yung mga history niya eh. Aha. Bago ko siya So wala ligawan. naman. Wala naman. po. Maayos naman. Pero, Bale, first boyfriend niya ako. oo. Paul, 4 years na kayo magkasama. Gano'n na siya katagal na ganyan? Itong si Nicole, hindi naman kaya, hindi naman kaya, syempre magka-live-in na kayo, namumuhay kayo, nakala mong mag-asawa na. Syempre, may mga bagay na ginagawa rin kayo, nakala mo mag-asawa na. Hindi kaya yung pagbabago ng kanyang ugaling yan ay may kinalaman dahil nagpapalit na ang hormones ng kanyang katawan dahil sa buntis siya. Hindi kaya ganoon. Hindi naman po actually. Mm. Pero, hindi ko naisip yan. So, Hindi mo iniisip yun. Oo, hindi mo Yes po. iniisip, Paul, pero it's a possibility.
O kasi iiba yung ano niya, iba yung pananaw niya. Pero ano nga, ganyan na ba siya 4 years o 3 years ago o nito lang, recently lang? Recently lang po, a year lang. Yun. Year ago. A year ago na medyo matagal. Kung ganyan, tapos ngayon medyo mas lumalala. Tinanong mo ba siya, bakit naman parang ngayon ka pa mawawalan o nababawasan ng pagtitiwala? Tinatanong ko naman po siya kung anong reason. Bali gusto niya. Wala din naman po may sagot sa akin. Bakit daw? Wala talaga. Saka nakakasawa din po kasi ma-explain na yun nga, ka-work ko yung mga ka-work ko lang yun. Oo. Pero hindi, May makikita mo naman naman, kami. di ba makikita mo naman sa GC na, kunyari, kami dito, meron kaming GC ng H2H. O yan, H2H group. O meron kami yung kasama yung mga ilang boss namin, ganyan. Di ba makikita mo yes naman po. yan? Bakit niya naman pati yun pakikialaman na? Sino ba sa ka-office mate mo ang pinaka-pinagseselosan niya? Mga babae. Mga matatanda na po yun. May mga Dahan-dahan ka naman sa matatanda naman. Ano ka ba naman? Basta lahat ng babae, pinagsiselosan niya na. Kasi nga, yes. sabi mo rito, sa tindi ng pagiging selosan nitong si Nicole, gusto ka na rin niyang paalisin dun sa trabaho na pinapasukan mo ngayon at ano na lang daw ang gagawin mo? Gusto niya ako lumipat sa ibang company o ay sa bahay na. Pero isipin mo, Kuya Poy, kung magre-resign ako, ganda ng work ko, tapos malaki din yung sahod. And then, paano kami mabubuhay? Siyempre, ako yung lalaki. Alangan naman ako sa bahay lang. Oo, Gusto ko, paras kami both may income. At alam niya yan dahil siya nga ay nasa bangko rin. Siya rin naman works under a company, di ba? Na kapag lumipat ka na naman ng panibago, mag-i-start ka na naman doon sa, Yes po. di ba? Bababa na naman yung yung tuos sa'yo ng kumpanya. Ayan, bakit para mahangin dyan? Ha? Nasa labas po ako. Nasa labas. Okay, sige, ingat Kaya lang. mahangin nga ba sa labas? Umaambon? Di ka naman naambunan, pare, ha? Mahangin. Sir. Mahangin Nasa lang. site po ako. Wala ka. Pagka tumabi ka sa akin, mas mahangin dito. Pagka nagkakwentuhan tayo. Pero ito, ano ang gusto mong mangyari sa inyong dalawa nitong si Nicole? Gusto mo ba magbigay sa kanya ng mensahe ng paninigurado na maayos naman? Ikaw ba, Paul? Kaya nga tinanong na kita agad kanina eh. Wala ka bang nagawang kalokohan noon para ikapagduda ni Nicole o yung paraan ng pakikipag-usap mo sa mga office mates mo, baka naman masyadong flirtatious o masyado namang, alam mo na, medyo green yung mga pinag-uusapan ninyo sa GC na yan. Alam mo yun, sakay ka rin ng sakay, baka may ganun siya mga issue. For that naman po, wala po. Kasi since work, so very professional naman. Lalo na po nasa IT firm po ako. Yan. Siguro ang pinakamaganda na lang ngayon kung nakikinig si Nicole sa eto na lang. Bibigyan kita ng pagkakataon para magbigay ng isang matinding mensahe, para kay Nicole. Kaya Paul, sige. You have the floor. Okay po. Nicole, 1 year na tayo magkasama, tapos 4 years na rin tayo magkakilala. Tell me kung ano yung problem or nakikita mong pagkakamali ko. Kaya ko naman baguhin yun para sa'yo. At saka, loyal naman ako sa'yo eh. Saka, hindi din naman ako naging selosa sa'yo. Alam ko, napaka-loyal mo sa akin. Siyempre, sobrang ako sa'yo. Di man ako ganun kagapo. Pero, sana naman, baguhin natin yung mindset natin na hindi masyadong nakaka-appreciate ng trabaho. Pero ganun pa mahal naman kita. Wait lang, Paul. Sana mapakinggan mo. Paul, I'm sorry ha. Ganito kasi, no? Naintindihan namin na merong bagyo nitong nakaraang weekend. Pero ano ba, magkaharap ba kayo nung mata ng bagyo? May nagtatanong kasi, nakikipagtitigan ka ba sa mata ng bagyo na dumadaan sa atin? Paul, ang hangin naman nun. Nagmomotor ka ba? Hello? Hello, Kuya Poy. O yan. Kasi maganda yung mga, feeling ko maganda yung mga sinasabi mo at maganda naman talaga. Nga lang medyo mahangin talaga eh. Ayan.
magiging mahangin pa ba kapag ka ibinigay mo na sa kanya? Kasi mahalaga itong mensahe na ito para kay Nicole, para kumalma rin siya, para yung reassurance na siya lang yung mahal mo ay maibigay natin ng mas malinaw sa kanya. Pwede? Okay po. Okay. Sige. O, wag ka na munang kumilos dyan, ha? Hinga lang ang kilos. Oo, wag na munang malikot. Dahil nasa labas ka, medyo lumalabo yung linya natin. Okay. Once again, si Paul ay may mensahe sa'yo, Nicole. Sana pakinggan mo to. Go ahead. Nicole, 4 years na tayo magkakilala. And kilala mo naman ako. Sobrang loyal ko sa'yo. Tapos, neto lang, kung may problema ka man sa akin, tell me para mapag-usapan natin ng ayos. Saka hindi nakaka-apekto ng trabaho. Nagwo-work naman ako para sa future natin. Saka kung may nagawa man akong mali, humihingi ako ng tawad. And also, hayaan mo, magwo-work ako ng mabuti para sa future natin. Mahal na mahal kita. Di kita bibitawan. I love you. Oh, talaga naman. Alam mo, nararamdaman ko naman yung sincerity nitong si Paul kay Nicole. Ayan nga lang, Nicole ha, kumalma-kalma ka lang dyan. Sabi nga ni Paul, hindi naman huko, saktuhan lang yung kagwapuhan ko. Huwag ka namang gwapong-gwapo kay Paul. Wala nga agaw dyan. Tama ba, Paul? Wala naman po. Parang sinabi, hindi naman kagwapuhan. Selos ka ng selos dyan. Ikaw naman. Si Nicole, maganda si Nicole, I guess. Yes, of course. Diba? Di tayo pipili ng Oo. At syempre, hindi ka pa nakakita ng ibang babae na mas maganda kay Nicole. Yes. At mas mabait sa kanya. Pero syempre, Nicole, as a partner, hindi ka dapat maging ganyan ka-possessive na sabi nga ni Paul, naapektuhan na rin yung trabaho niya. Nagtataka siya, ba't mo kailangang gawin yan? I mean, Paul appreciates the concern. Ayan na baka maagaw pa siya ng iba. Pero, di ba, well, kailangan mo magtiwala Kailangan mo magtiwala. Kasama yan sa pundasyon ng isang nagtatagal na relasyon. Yung pagtitiwala. Okay, tama ba, Paul? Yes po. Yun. Ipaliwanag mo pa ng husto yan kay Nicole ng kalmado. Sabay masahe sa kanyang likod na, relax ka lang. Ako lang to. Huwag kang magulat. Maraming salamat sa iyo, Paul, for sharing your story at sana nga nakatulong ang programang Heart to Heart at syempre ang ating H2H Confessions para masabi mo yung gusto mo talagang sabihin dito kay Nicole. Thank you! Love question of the day. Love question of the day, dapat nga bang patagalin pa ang panliligaw? Tapos na po ang ating portion. Ang bilis na parang panliligaw naman. Gusto mo ko? Gusto kita. Tayo na. Ang cheap Pero ito na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Kent Mones, kung sa tingin ni ate girl na para talaga sa kanya ang lalaking nanliligaw sa kanya at iyon na ang kasama niya sa habang buhay, dapat marapatin niya ng sagutin at huwag nang patagalin. Pero para sa akin, kung ang lalaki ay desidido talaga sa panliligaw sa isang babae, kahit gaano pa yung katagal ay maghihintay talaga siya hanggang sa makapagpasya na nga si babae na sagutin siya. Ayan. Thank you, Kent. Si Marida Lipio, sabi niya, para sa akin dapat bigyan ng sapat na panahon na makilalang isang manliligaw para malaman if compatible kayo sa isa't isa. Pero wag namang gawing maraming taon na ang aabutin at baka baka mawala na o biglang may mahanap ng iba si manliligaw. Sumobra naman yata sa tagal. Si Lloyd Opeñano, sabi niya, sagutin na kaagad para makita agad ang ugali. Pag nakitaan naman din ng pangit na ugali, hiwalayan din kaagad kahit ilang araw o buwan pa lang. Basta wag munang ibibigay ang perlas ng silangan na nasa Magic Kabibe. Dapat after wedding ang bigayan at wag basta-bastang mai-in love. Ang love nandyan lang yan, kahit kanino pwedeng ibigay. Ganyan dapat ang sistema ngayon. Okay. So ang gusto ni Lloyd, kapag ka may manliligaw, sige, sagutin mo na agad. Ayan, pero kapag ka may ginawang palso, bitaw rin na agad.
Sinagot mo pa. Kilalanin mo na lang muna, ikaw talaga, Lloyd. Oh. Ayan, si Feli Samuel, ngayon 1 linggo lang ayos na eh. Pero nung dalaga ako, naku, may bantay pa. Pag umakyat ng bahay ang manliligaw ko, hindi pa kami makapag-usap. O, di ba nga? Sa mga kabataang nakikinig ngayon, ano? Ganyan ang mga ligawan noon. Well, actually, hindi naman nung panahon namin. Sa mas matatanda pa sa atin, sa mga tito natin, sa mga tita natin, baka mga lolo nyo na. Si Reynante de la Cruz sabi niya, hindi na importante kung matagal o pinapatagal ang panliligaw dahil kung talaga namang totoo, desidido at tapat siya sa intensyon niya sa isang babae, bakit pinapatagal pa? Kung sa tagal niyang manliligaw sa'yo, kung hindi naman totoo ang intensyon niya, wala lang rin. O yun, kailangan doon nga, doon sa panahon ng kanyang panliligaw, paniningalang pugad, nakikiramdam ka rin. Hindi naman yung puro pa-cute-cute ka lang. Oo, ikaw ang nililigawan. Hindi yung puro ganoon lang. Kailangan kinikilala mo yung tao na gustong makipaglapit sa'yo. Ganun dapat yan, kapatid. Kaya naman, ang dahil po dyan, eto pa. Meron pa palang isang kasagutan. Si Riker J, kung sa tingin ng babae karapat dapat ang isang lalaking nanliligaw sa kanya ay dapat huwag nang patagalin ang panliligaw at sagutin niya na ito. Minsan kasi sobrang tagal naman ng panliligaw, nababagot na rin si Mr. Right o kaya naman ay nasisingitan pa ni Mr. Wrong. Ayan, at syempre sa kasagutang yan ni Riker J, siya na nga po ang ating third winner ng ating 250 pesos na cash prize. Wag din na, kumbaga tamang panahon lang para makilala ang isa't isa, pero wag naman pong alipinin ang inyong mga manliligaw na pahabain ng panahon kung gusto nyo na rin naman sila. Ayan, samantala ang ating fourth winner naman ay si Lloyd Opeñano na sumagot din sa ating love question of the day. Meron ka ring 250 pesos na cash. At syempre sa mga winners natin mula kanina sa lahat po ito, ang paalaala lamang po natin, meron po kayong 24 hours para sagutin, para i-confirm, at para magkaalaman kung paano nga ba maipapadala namin sa inyo ang inyong mga napanalunan. Okay, magme-message po sa inyo si Miss Rema Anwar o ang Heart to Heart na official Facebook page natin. Yung account natin. Okay? Si Miss Rema Anwar or ang Heart to Heart official FB account natin. Yun ang magme-message sa mga winners natin. You have 24 hours. Hindi naman po yan mapupunta sa wala kung sakaling hindi nyo sagutin dahil pamimigay din po natin yan sa iba pa nating mga laging tutok na mga listeners at mga viewers dito sa ating programa. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, papaano kung ang tanging 2 taong pinagkatiwalaan mo at minahal ng lubos ay nagawang maglihim sa'yo sa isang bagay na hanggang ngayon ay hirap kang lunukin at tanggapin? Magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM sa programang Heart to Heart. Ako po si Jansen, taga Laguna. Ang totoo niyan, lumaki akong walang ama at tanging si mama lang ang naggapang sa akin para mapalaki ako na maayos. Nangyari yan habang ipinagbubuntis ako ni mama noong 18 years old pa lamang siya. At dahil nga sa nangyari kay mama ay pinili naming tumira dito sa Laguna matapos ang pangiiwan sa kanya ni papa. Sa paglipas ng mga panahon ay may nakilala akong bagong kaibigan. Ang totoo niyan, tropa ang turing ko kay Alvin. Mas matanda lamang siya sa akin ng 5 taon. May pagkabulakbol itong si Alvin, kaya nga naabutan at naging kaklase ko siya sa eskwelahan. Sabay kaming nagtapos ng pag-aaral. Magkasama kami sa lahat ng mga bagay ni Alvin. At sa tuwing pinagagalitan ako ni Mama, ramdam kong kasangga ko itong si Alvin sa oras ng aking pangangailangan. To be honest, pakiramdam ko nakahanap ako ng isang kapatid sa hindi ko naman kadugong magulang. Halos ako rin kasi ang nag-push kay Alvin naman para makapagtapos siya ng pag-aaral. Bulakbul man itong si Alvin pero tumutulong din siya sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagsa-sideline nito sa ibang trabaho.
Kaya rin nga umabot sa punto na hindi niya talaga natututukan ang kanyang pag-aaral. Nang i-open up ko naman kay mama ang sitwasyon ng tropa kong si Alvin, ay tinulungan niya ito sa ibang mga gastusin hanggang sa eventually nga ay parehas kami at sabay na nakapagtapos sa pag-aaral at nagkaroon na rin ng kanya-kanyang trabaho. Sa tagal ng aming pagkakaibigan, Kuya Poy, ay talagang kapatid na ang turingan namin ni Alvin sa isa't isa. Pero ang magandang samahan namin ni Alvin, hindi ko talaga inakala na mapapalitan pala. Nangyari yan matapos ang hindi ko inaasahang pagkakataon. Nang maaktuhan ko at maramdaman na inihatid ni Alvin si Mama sa kanyang pinagtatrabahuhan. Noong una, wala ito sa akin dahil wala namang masamang gawin yun ni Alvin dahil tinutulungan din naman ni Mama ang tropa ko noon. Pero ang kakaibang pakiramdam na yun ay lalong luminaw matapos kong masaksihang nakayakap si Mama kay Alvin. Habang may inaabot naman itong kung anong bagay nang sila ay nandito na sa bahay. Rinig na rinig ko, Kuya Poy, ang mga katagang love na binitiwan ni Alvin kay Mama. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman nang marinig ko yon. Gusto ko sanang suntukin na lamang si Alvin. Sa dami ng pwedeng maging karelasyon ay mismong nanay ko pa talaga. Isang linggo na hindi na ako umuwi sa amin matapos ang revelasyong nalaman kong yon. Kahit ang tawag at text ni Mama at ni Alvin ay hindi ko sinasagot. Umalis na rin ako, Kuya Poy, sa pinagtatrabahuhan ko dahil ayokong makita at malaman nila kung nasan ako. Labis ako nandidiri sa ginawa nila, Kuya Poy. Pakiramdam ko ay trinaydor at pinagkaisahan ako ng aking sariling ina at ng aking matalik na kaibigan. Kaya nga nagdesisyon akong sumulat sa inyong programang Heart to Heart sa pag-asang mabibigyan niyo ako ng payo sa problemang tinutuos ko ngayon. Maraming salamat sa pagkakataon sakali mang mapili ang storya ko bilang tampok na kwento sa Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Jansen. Dear Kuya Poy, At yan na nga mga kapatid, ang kwentong ibinahagi sa atin ni Jansen sa pagitan nila ng kanyang matalik na kaibigan na si Alvin at ng kanyang mama mismo. Totoo naman na may mga katotohanang mahirap talagang unawain at lunukin. Pero kung mga mahal mo sa buhay ang nagdulot sa nito, lalo lang talagang parabang nagiging mas mahirap. Pero wala tayong ibang magagawa, Jansen, kundi yung pilitin ang ating mga sarili na unawain ang kanilang sitwasyon. Hindi agad-agad. 'Di ba? Pwede kang lumapit. Siyempre, hindi mo maitatanggi na habang buhay ikaw ay konektado sa nanay mo dahil nanay mo siya. At ikaw rin naman ay maraming mga panahon na ginugol para kilalanin ang isang matalik na kaibigan sa pamagitan naman ni Alvin. Hindi sa nanghihinayang tayo, pero mas maganda na sa panahong ito ay alamin mo ang intensyon nila talaga sa isa't isa. 'Di ba? Just be there as a son to your mother. Gabayan mo siya. Kung alam mong naglolo ko lang itong si Alvin, putulin na. Sabihan mo nanay mo. Pero kung maayos naman talaga at na-develop na lamang sila sa isa't isa, ay wala namang masama ron. After all, single ang nanay mo. At si Alvin naman ay naging mabuting kaibigan sa iyo noon, regardless of age. Hindi tayo pwedeng maging hadlang sa kasiyahan ng mga tao na maidudulot nila sa isa't isa dahil iba ang maidudulot ng kasiyahan ng isang anak sa kanyang ina, pero iba rin ang kasiyahan maidudulot ng isang partner o ng isang boyfriend o asawa sa kanyang sa mama mo. Iba rin yun. Hindi pa pwedeng sa'yo lang nakafocus ang lahat. Sa ngayon, naintindihan ko dahil nga nagulantang ka, wala kang kaalam-alam sa mga pangyayari, but the mere fact na gusto ka nilang kausapin, nagre-reach out sila sa'yo, unti-untiin mo. Siguro ang una mo nang lapitan is yung nanay mo. Alamin mo, ano ba nangyari, kailan pa ito nag-umpisa, umpisahan mo na magtanong para umpisahan mo na rin na masagot sa isipan mo yung mga tanong. Kasi wala sa'yo ang kasagutan, nasa kanilang dalawa. Pero kung ma-feel mo, at talaga namang alam mo na capable sila parehas na magmahalan at tunay na mahal nila ang isa't isa, you just have to accept the fact na sila talaga ang malamang na, anong itatawag mo nga pala kay best friend? Oo, kung magiging amain mo na siya,
Oh, yan yung mga ganyan. Nakakatawa pero nakakainis na isipin ngayon, nakaka-pressure pero wala tayong ibang paraan kundi ang unti-unting alamin ang katotohanan. Ayan. Be there for your mother muna. Ayan, and then pumunta ka na rin kung nandun ka para maging kaibigan doon sa matalik mo namang kaibigan. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ibibigay na rin natin ang ikalimang winner naman ng ating 250 pesos na cash kay Isaiah Tommy. Uy, long time no hear ha. Si Isaiah Tommy na always nakikinig po sa ating programa simula nung nag-umpisa ako hanggang sa ngayon. At syempre ang winner naman ng ating Sulit TV box ay si Ate Jonalyn na sumagot naman din sa Love Question of the Day. Sa ngayon, bigyan na muna natin ng awitin itong si Jansen habang tayo ay nagpapakalma rin. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa programang H2H, Heart to Heart ng 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Bukas ulit, alas 12 ng tanghali. Especially for you.